Mga kasangbahay, alam niyo ba na nasa 6 hanggang 7 kababaihan sa Pilipinas ang namamatay kada araw dahil sa mga komplikasyong dala ng pagbubuntis at panganganak? Ayon yan sa United Nations Population Fund Philippines. This is a very sad reality, lalo pat marami sa maternal deaths na ito ay kaya naman sanang maiwasan sa pamamagitan ng proper health care. Kaya yan po ang ating pag-uusapan ngayong umaga dito sa Dr. Zon TV. Pregnancy is exciting. It should be a time to enjoy, but it also comes with risks if not managed well. To help us ensure that both mother and baby stay safe, isang respetadong obstetrician gynecologist mula sa Makati Medical Center ang makakasama po natin ngayong umaga, si Dr. Sheila Marie Hernandez. Hello, good morning. Ako si Dr. Sheila Marie Fajardo Hernandez. Obstetrician gynecologist ako dito sa Makati Medical Center. So for today, yung pag-uusapan natin about safe motherhood. Ang safe motherhood, programa siya o practice na nag-i-ensure na yung mga kababaihan magkakaroon sila ng high quality care sa pagpaplano pa lang nila ng pagbubuntis, habang nagbubuntis, sa kapanganakan nila at saka yung pagkatapos silang manganak. Siyempre ang main aim nun talaga is maiwasan yung mga komplikasyon. At saka at the same time, mapababa namin yung tinatawag naming maternal at saka neonatal morbidity at mortality. So yung Safe Motherhood Program involves phases. So yung unang phase na tinatawag doon, yung preconceptional care. Ito nga yung before they do get pregnant. And then yung next phase, yung tinatawag na prenatal care or antenatal care. Siyempre it involves na merong regular check-up, no, during the course of the pregnancy of the woman. And then yung third phase natin, yung actual childbirth and delivery. So dito nag-i-involve na kailangan skilled yung attendant, yung birth attendant. So it could be your doctor, your OBGYN, no? They are equipped, no, with taking care of your childbirth and delivery, and in case there are emergent obstetric emergencies, maaktuhan kaagad yan. And then yung postpartum naman, yung immediately post-delivery up to 6 weeks after that, ito yung phase naman na sinusubaybayan at fina-follow up yung ating mga nanganganak para meron ding continuity of care. And at the same time, they are already, as early as 6 weeks, they are already guided on how they will go about family planning and at the same time, taking care of their newborn child. Yung preconception care, pag-aalaga siya at saka counseling para bago pa magbuntis yung babae, na gagabayan na siya ng OB. So, siyempre, ang importante doon, sinasabi ko nga, yung babae, para siyang oven. Dapat linisin natin, alamin natin kung nasa kondisyon yung oven, at saka kung ipipreheat ba natin yung oven bago pa siya magbuntis para hindi hilaw o kaya hindi overcook yung niluluto. Ganon din yung preconception care. Dapat inaalam namin kung meron na siyang underlying problem, di ba? Alam namin yung past medical history niya, menstrual patterns, kung may psychosocial factors na nagko-contribute bakit mahihirapan siyang magbuntis, sa family history, the works. So all of that, binubusisi yan sa preconception. Tapos binibigyan din namin ng supplementation kasi importante dun sa preconceptional phase, sinusuportahan na namin ng folic acid na pre-prevent yung tinatawag na neural tube defects. So dun pa lang nagkakaroon na tayo ng preventive measures para hindi magiging problematic yung pregnancy ng babae. Minsan mga babae sila nagkakaroon ng medical check-ups. So minsan may latent, may tinatawag na underlying problem na siya, hindi lang pa diagnosed. So kasama doon yung hypertension, diabetes, kung meron siyang thyroid problem, kung datihan na siyang may asthma, o kaya meron naman talagang genetic problem sa pamilya, importante na maalaman natin yon. Kasi makaka-contribute din siya na pwedeng maging problem pag nagkaroon na siya ng baby. So, yung mga workups doon na kailangan nating i-request at saka kung kailangan na natin siyang addressin as early as preconceptional phase, mas maganda para bago pa siya magbuntis, kontrolado at saka hindi siya makakapagbigay ng komplikasyon. Ang high risk sa mga pregnancy ng mga babae, number 1, pag advanced maternal age.
So ngayon, pag 35 ka at una mong pagbubuntis, considered ka na as high-risk pregnancy. Pangalawa, kung meron ka ng mga chronic medical illness or even dun sa phase ng pregnancy at nagkaroon ka ng hypertension, diabetes, or even any medical illnesses like asthma or thyroid, considered ka na rin as high-risk pregnancy. Pangatlo, yung may tinatawag kaming multi-fetal pregnancies. So, automatic pag twins ka o even triplets. So, siyempre, pag multi-fetal yung pregnancy mo, considered ka na rin as high risk. Dun sa may mga underlying illness o kaya diagnosed na with an illness, it is best that they are guided by their doctor. Kasi importante, nasabi ko nga, ang babae, siya ang magiging womb. Siya ang magiging nutrition ng bata. So kung hindi siya at her best health, hindi rin maganda na simulan ang pagbubuntis kung hahantong ito sa hindi term pregnancy na magkakaroon ng komplikasyon all throughout. Magiging roller coaster yung ride ng pregnancy and childbirth para sa kanya. So yung pasyente, no, the minute na nag-pregnancy test positive siya, at least within the first 2 weeks, makita na siya ng doktor niya para magabayan din siya na kailan pang mga kailangang i-supplement at saka at the same time, kailan yung unang-unang beses siya na ma-ultrasound para ma-establish yung tinatawag naming fetal aging and viability. So, pag na-establish naman na meron na siyang heartbeat, no, at saka na gawa na ng preliminary test, baseline test, ang pregnant na babae, ang check-up is every month for the first 7 months. Tapos, between 28 to 36 weeks, every 2 weeks. And then, 36 weeks until kabuanan, weekly na yan. Mag-iiba lang ito yung check-up natin na tinatawag pag kinonsider kang high-risk pregnancy. So, siyempre, mas madalas ka ngayon kailangan makita ng OBGYN mo kasi mas kailangan kang tutukan. So, pagpunta pa lang ng pasyente sa clinic, kailangan meron kaming weight, may height. Kinukompute na namin yung tinatawag na body mass index. Kailangan makita namin nasaan siya. Nasa normal ba siya, nasa overweight, nasa obese. Tapos, kailangan namin nandoon na rin lang siya. Pa-pap smear na namin sila. Kailangan namin makita yon. Tapos, meron na kaming initial blood test, no, kasama yung complete blood test para makita namin hindi anemic. Tapos, urinalysis. Kung meron siyang blood chemistry, ideal yon. Kasi para makita ko anong estado ng atay, nakita ko na kagad yung lipid profile, kung may tendency umakyat yung asukal. So, naaagapan namin pwede nang gawa ng proper evaluation, no? First part pa lang ng unang konsulta. Gaya ng sabi ni Dr. Sheila, napakahalaga ng regular prenatal check-up and monitoring. At habang tayo po ay naghihintay ng paglabas ni baby, naku, dapat aware din tayo sa danger signs na nangangailangan ng agarang aksyon. Kaya naman, ano-ano ba ang mga danger signs na dapat nating malaman habang nagbubuntis ang isang ina? Yung mga danger signs sa pregnancy na kailangan talagang immediate na pumunta na ng hospital is number 1, pag merong heavy vaginal bleeding. So, siyempre, warning sign yan sa amin. Tapos yung pag nag-rupture yung membranes, punta na rin yan sa hospital. Yung mga pasyente na medyo attuned sila lagi sa galaw ng bata, pagkaunti o kaya hindi masyado nila nararamdaman yung galaw ng bata, umaabot ng kalahating araw, papunta na halos mag-iisang araw, kailangan pumunta muna ng hospital kahit hindi ka pa nakaschedule ng check-up mo sa OB mo. Tapos, isa rin na dapat bantayan, yung mga severe, tapos persistent headache, hindi nawawala. Sumasakit pa minsan ng tiyan, o kaya nagkakaroon ng pamamaga, yung kamay, yung mukha, at saka yung legs, no? Mga sudden episodes like that. Especially pag meron na silang dating binabantayan na tumataas-taas na yung presyon. Because those are signs ng impending possible pre-eclampsia. So gusto nga nating maagapan yan, kaya dapat maagap na pupunta ng hospital. Iba pang mga binabantayan kung biglang merong fever na hindi na nawawala, no? Bad signs kasi sa amin yung may signs of infection.
tapos biglang nagkakaroon siya ng chest pain o kaya nahihirapang huminga. Kasi dapat hanggang kabuanan, maganda pa rin yung paghinga ng mommy sa kanya nagre-rela yung baby. So, these are warning signs na kailangan pumunta ng hospital. Yung regular prenatal check-up, importante para ma-identify at saka mag-guide itong mga patients natin para maaga pa lang, alam na nila kung may problema at saka alam nila kung ano ang gagawin at saka alam nila kung ano ang pwedeng magiging solusyon. Kasi importante na yung doktor ang nag-guide para mabigyan sila ng proper medications, proper advice, especially kung if you want to maintain their weight gain during the course of the pregnancy. Siyempre, kung walang alam yung nanay, hindi niya alam kung anong bang dapat kainin, ano ang dapat na gawain, di ba? Hindi niya alam na pwede palang mag-exercise during pregnancy. So, yun yung mga instances na malaking tulong talaga kung nagpapa-regular prenatal check-up at saka nababantayan ang nanay. So, between normal delivery and cesarean, meron kasi kaming dictum ng mga OB. Basta nanganganay, susubukan pa rin ang vaginal birth or your trial of labor. Kaya lang, may mga instances talaga na tinatawag naming absolute contraindication para mag-normal delivery. Ano-ano yon? So, siyempre, unang-una, pag may tinatawag kaming placenta previa, okay, ano yung placenta previa? Yung placenta nakaharang dun sa lalabasan ng bata o yung cervix na tinatawag, hindi pwedeng mag-normal delivery yan. Mauunahan tayo ng pagdudugo. So, pangalawa din, yung mga tinatawag na abruptio placenta. Ano yon? Biglang nagde-detach yung placenta sa uterus. Siyempre, pag ganon, life-saving na i-CS mo kaagad yung pasyente kasi mawawala yung lifeline ng bata. Ganun din yung cord prolapse na tinatawag habang nagli-labor, biglang pumutok yung panubikan. Siyempre, minsan nagpo-prolapse yung cord. Yun nga yung lifeline, agad-agad kailangan isalba mo yung bata. May mga kondisyones din na kahit na first baby niya, pero suhi. Kasi wala na ngayon nagdo-normal delivery ng suhi. Pag breech primi, automatic CS ka na. Yung mga dati naman na CS, halimbawa nahiwa siya ng classical section, hindi na siya talaga pwedeng mag-normal delivery. Kasi nga, pwedeng bumukas dun sa dating hiwa yung dating incision. So, dangerous for the mom. Diba? So, yung mga babies din, minsan kasi qualify natin, lalo na pag meron siyang component ng diabetes, ang lalaki ng bata niya, ang tawag namin doon fetal macrosomia. So, pag ganon, 4 kilo, 4.5 kilo yung baby, siyempre, pag-iisipan mo talaga, kakayanin ba to ng 4'11 na babae? So, yun pa lang, medyo major decision making na sa society namin, pwede na yung i-CS, hindi na kailangang i-normal delivery. Nalaman natin ang prenatal care para sa ating mga nanay paging sa kanilang mga ipinagbubuntis. At pagkatapos pong manganak, may mga pangangalaga pa rin na dapat matanggap ang mga ina. Dito na po pumapasok ang postpartum care. Ano-ano nga po ba ang mga ito at paano ito makakatulong para sa mabilis na recovery ng ating nanay na bagong panganak? Postpartum, malaking dapat bantayan is yung vaginal bleeding. Sometimes, kahit nakauwi na yung pasyente, biglang nagre-relax yung uterus. So, yun yung mga importante na a-advise natin yung moms na yung normal flow ng pagkatapos manganak, usually 2 to 3 pads per day. So, anything beyond that or heavier than that is alarming. So, dapat mag-follow up kahit na hindi pa dapat follow up. Plus, kasama doon, sometimes yung mga signs of infection. So, doon pa lang kung meron mga episodes ng fever post-operatively, nakauwi na sa bahay, bigla na namang naglagnat, may coverage ka naman ng antibiotic, ba't maglalagnat? Siyempre, iisa-isahin mo, namamagaba yung suso, pwedeng mastitis. Tapos titingnan namin yung sugat, di ba? Kaya usually 1 week to 2 weeks, follow up yan sa amin kasi gusto namin makita yung pinagtahian, kung nagkaroon ba ng wound infection, o kaya yung matres na maga, pero yung tinatawag na endometritis, no? So these are mga instances na kailangan may follow-up
para makita kung hindi nagkaroon ng complication post-operatively. After giving birth, it is best that they follow up at least 1 to 2 weeks pagkatapos manganak. Ito yung time na chinecheck namin kung walang naging problema yung panganganak. Follow up din doon kung sanay na siyang mag-breastfeeding, no? Kung wala ring nagiging problema sa bata, no? Ito yung time na para makita kung maganda yung bonding ni mommy at baby, no? At the same time, kung nag-a-adjust siya. Remember, ito yung pagkakataon din para yung mommy silipin kung paano niya nag-a-adjust sa mother life. Kasi siyempre, lalo na pagbaguhang nanay, hindi naman yan eksperto kaagad. So ito yung time para makita mo kung how is she coping up with her new role as a mom. Yung postpartum depression, actually serious condition, mental health condition ng mga babae kahit na nagbubuntis pa lang siya at saka pagkatapos siyang manganak. Okay, so paano siya nagmamanifest? Importante na bantayan yung mga behavioral changes na nangyayari sa babae. Lalong-lalo na kung lagi siyang iyak ng iyak, lagi siyang anxious or irritable, hindi siya nakakatulog o kaya minsan naman tulog lang ng tulog. Meron siyang changes sa appetite, walang ganang kumain. Tapos may feeling siya lagi na bad mother siya, worthless siya. Hindi siya nakakaroon ng bonding sa baby niya. Tapos yung araw-araw na interaction dapat sa bata, nagsashy away siya. So these are signs na merong mga pagbabago. Sa umpisa kasi, first 2 weeks ng mother life, pwede talagang may feeling of inadequacy yung mom. Pero siyempre, dahil nga nag-a-adjust siya at saka natututo na rin siyang mag-adjust kung paano niya i-adjust yung sleeping hours niya, yung recovery period niya, bigyan mo siya ng 2 weeks para mag-resolve to. So beyond the 2 weeks, at lumalagpas na, lalo na napapansin pa ng asawa, o kaya ng significant other, o kaya ng mga secondary support sa bahay, na nagkakaroon na siya ng problema mag-adjust. Wala nang araw na hindi nagbabago yung behavior niya, sila dapat yung mas may inkling para bigyan ng attention. Sometimes kasi yung mom, wala rin siyang insight. Hindi niya alam. Dahil nga siyempre, marami siyang inasikaso, nagre-recuperate pa siya, kulang siya sa tulog, wala rin siyang kain. So, ang daming sabay-sabay na nangyayari sa buhay niya. So, pati siya mismo, hindi niya alam na pwede palang nag-undergo na siya ng postpartum depression. So, in that sense, it's very important for the husband and the mga secondary support to help this woman, no? Ito yung panahon na kailangang humingi ng tulong. Usually, we go through a psychiatrist, magpa-counsel tayo, no? Importante na nakakausap, may tinatawag na behavioral therapy, kakausapin siya, kung kinakailangan pang bigyan ng gamot, no? Para mag-adjust muna siya sa first phase ng life niya as a mom, para hindi siya dumating, humantong, no? May mga pagkakataon kasi nagkakaroon na rin sila ng mga suicidal ideations. Tapos yung gusto nilang i-harm yung bata, ayaw nating umabot sa ganung punto. So, sa mga kababaihan dyan, yung safe motherhood kasi, para siyang journey. So, di ba, pag may journey tayo, mas maganda, masaya, exciting yung journey. Pag kahit na may mga behavioral changes na nangyayari sa katawan natin bilang buntis at saka sa panganganak, meron tayong maraming mga emotional, psychological adjustments na mangyayari, mas maganda kung handa tayo. Importante yon. Kung equipped tayo with the knowledge on what we will anticipate, on what problems will arise. Kung handa na, regular tayong may check-up sa OBGYN natin, tapos nagpapatulong din tayo, nag-guide niya tayo, mga problema na dapat a-arise, na-prevent na natin. So doon pa lang, plus factor na sa atin yung course ng pregnancy natin kasi ready tayo eh. Tapos kung makikita man natin na may problema, agad natin siyang naaagapan, hindi na humahantong sa komplikasyon. And therefore, yung magiging course ng pregnancy natin,
hindi siya roller coaster. Tapos at the same time, di ba, mas masaya. Tsaka napaka-fulfilling ng motherhood. Pag yung outcome, syempre, healthy na si mommy, healthy pa si baby.